Kung halimbawa, gagawin niya halimbawa sa usapin na sino ba mga dapat kasuhan upang makulong at maparusahan, tingin ko po walang value, walang halaga ganyang social media post. Hindi pa sapat na gawing batayan para maparusahan ang mga inaakusahan ng katiwalian ang naging revelasyon ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Partikular na rito ang pagdawit niya sa pangalan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa isyu ng korupsyon. Ayon sa chairman ng UST Department of Political Science na si Professor Dennis Coronacion, upang magkaroon ng halaga ang mga sinabi ng dating mambabatas, dapat ay sumumpa ito na inaako niya ang kanyang mga salaysay upang magamit sa pagsasampa ng kaso. Yung talagang magagamit sana natin is kapag ginawa niya itong isang testimonya na maaaring gamitin sa korte kung sakaling magpa-file ng kaso laban sa mga nabanggit na individuals na yan. Sa ngayon, ayon kay Professor Coronacion, malinaw na isa itong isyong politikal. Tiyakan niya na maaapektuhan ang imahe sa publiko ng mga personalidad na binanggit ni Ko na umano'y nakinabang sa flood control projects anomaly. Makakasira ito doon sa mga pinangalanan niya ng mga personalidad kagaya ng Pangulo at saka si former Speaker Martin Romualdez. Maaring maka-impluwensya ito sa public opinion ng mga Pilipino dahilan upang maniwala ang ilan sa mga ito na nagbulsa rin ng pera yung mga nabanggit na mga individual. Ayon pa kay Coronacion, questionable ang timing ng pagbubulgar na ito ng dating kongresista na si Saldico dahil anya sa haba ng panahon na ibinigay sa kanya, lalo na sa kasagsagan ng ginagawang investigasyon ng Senado, Kamara at mismong ng Independent Commission for Infrastructure. Pagkataka bakit ngayon lang siya nagbigay ng pahayag kung kailan may sasagawang rally. So ano ba yun? Medyo natagalan siya, magnilay-nilay at umaasa pa ba siya na kumagaman ililigtas siya ng kanyang makasamahan sa administrasyon? Yan bang mga dahilan upang matagalan siya o kaya parang iisip niya na nagkalaglagan na, ilaglag na siya, might as well ilaglag na rin niya yung makasama niya. Una nang sinabi ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na wala namang matibay na ebidensya si Ko sa kanyang mga akusasyon at ang kanyang umano'y paglalantad ay naging serya lang ng komedya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.